May sasabihin ka ba kay kuya? Miss kita. Ikaw ba ang nag-utos na bugbugin si Ho Wang Min? Dahil binugbog ang doktor? Anong kinalaman mo? Ikaw lang at wala nang iba. Seryoso ka ba? Makikinig ka pa sa Wala kanya? siyang sinabi. At si Ho Wang Min ay hindi rin kailanman nagdulot ng anumang gulo sa sino man. Maliban sa iyo, walang ibang makakagawa niyan. Gusto mo ba siya ngayon? Sanay ka ng masaya kasama ako, di ba? Tandaan mo, may kasintahan na siya sa Saigon. Maniwala ka sa akin. Balang araw, lolokohin ka rin niya. Huwag kang makialam sa buhay ko. Mahal kita. Wala kang karapatang pagbawalan ako. Jing, ginagawa ko lang ito para sa iyo. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ng mga bagay na iyan para sa akin. Unahin mo ang sarili mo. Ikaw! Oo. Ano kung sinuntok ko siya? Akit ka, at ganyan ang sasabihin mo. Kung lalapit pa siya sa'yo, papatayin kita. Ikaw talaga? Napakabastos mo. Ayoko nang makipag-usap sa mga taong tulad mo. Ha? Bakit mo siya ipinagtatanggol ng ganyan? Ano siya sa'yo? Alam mo ba, kung mas pinagtatanggol mo siya, mas lalo siyang magiging target. Bakit hindi ka kumakain? Yan Mukha na. kang masyadong nag-aalala. Siguro iniisip mo yung doktor, ano? Oo. Sobrang weird ng sinasabi mo, tita. Hindi ko ginawa. Hindi. Kung ganon, bakit ka nandyan lang nakaupo? Hoy! Magsabi ka ng totoo sa akin. Mahal mo ba ang doktor na iyon? Sinabi ko na wala, di ba? Tandaan mo na may girlfriend na siya. Huwag mong hayaang manaig ang puso mo kaysa sa isip. Alam mo na, kapag ang isang lalaki ay talagang nagmamahal ng malalim, kahit pa ibigay mo ang mundo sa kanila, hindi nila babaguhin ang kanilang isip. Wala akong tutol kung gusto mo siya. Pero kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ang doktor na iyon ay nagtatrabaho lang dito at hindi mananatili. Ayaw ni nanay na sayangin mo ang pagmamahal mo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ni nanay? Hindi malinaw ang utos. Busog na ako? Pupunta na ako sa health center? Ako ang nakaduty ngayon? Mag-ingat ka sa daan, ha? Opo, sasabihin ko kay tita. Sige, ingat ka. Opo. Sige, huwag ka nang mag-alala. Kain na! Uy, Kuya Min, bakit nandito ka pa? Nasa shift ko ngayon. Nakalimutan mo ba? Oo, pero nasaktan ka. Sige, umuwi ka na. Kaya ko mag-isa. Tatawagan kita pag may emergency. Salamat. Okay lang ako. Masakit na nga, sasabihin mo pang okay lang? Nag-aalala ka ba para sa akin? Bunso ko. Oo, may tawag ka. Sinasabi rin Pwede nila ito. ba? May mahalagang bagay na kailangan ko sabihin sa'yo, anak. May kailangan ka ba? Nakikinig ako. Ngayon ay panahon ng tag-init ng bansa. Dapat mong pansin ang lahat. Ang paglalakad ay mabuti para sa kalusugan. Laging mag-ingat. Naiintindihan mo? Opo, alam ko na. Pero nanay, pinakaba mo ako ng sobra. Akala ko kung ano na. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Matulog ka na muna. Good night. Tatawagan kita kapag may oras ako. Bilisan mo.
Ate, naririnig mo ba? Anong tunog iyon? Para may problema sa likod? Natatakot ako? Ate, wala yan. Okay ka lang. Huwag mag-alala. May dalawang nanay, kaya wala kang dapat ikatakot. Oh, siguro umuwi na si Mai. Wala. Sinabi ni Kung Min sa akin na hindi siya uwi ngayong gabi. Pero kung bumalik man siya, narinig ko talaga mula sa likuran. Kalma ka lang. Huwag kang matakot. Andito naman ako para sa'yo. Wag Pero kang natatakot pa rin ako, kuya. mapiro. Oo. Sa tingin ko, May magnanakaw pa sa bahay natin. hayaan mo ako! Hayaan mo ako! Kumalma ka! Kumalma ka! No! May wait mo ay na dumarating. Dahan-dahan lang. Wala namang problema. Telepono yon. Telepono niyo ba yon? Natatakot ako. Kuya! Kumalma Alis lang ako sandali. Tapos na ang isang oras. Hello? Kuya na? Kuya? Nanay? Parang may magnanakaw sa bahay ko. Oo. Pupunta ako dyan kaagad. Hoy, paano na ngayon? Kung may magnanakaw, ano? Hay, mag-ingat! Hay, mag-ingat! Hay, tumahimik ka, huwag kang magsalita. Anong Kita-kits sa mga susunod na nangyari? video? Kita-kits Kailangan sa natin susunod na sumugod. video, mga kaibigan. Ano sa tingin mo? Hahayaan mo na lang bang kunin nila ang Salamat gamit sa inyo natin? lahat. Ate, natatakot ako. Manatili ka na lang dyan. Ako na ang bahala. Sasamahan kita ng dalawang Kalmado Huwag ka lang. mag-alala. Pumanatag ka lang, walang problema. Mag-ingat. Anda dahil Stofian dan di ado. Kalma ka lang, may tao. Pa, tao ba dyan? Nakikita mo ba ito? Ah, ano? Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi mo mamiss ang mga kahanga-hanga. Pamangkin ko, dapat kang matakot. Okay lang. Huwag mag-alala. Best friend, friend. Ayan na naman da! Uy, lumayo ka sa likod ni Sir. Lumayo kaluluwa. sa likod ni Sir, okay? Opo. Mga kaibigan, mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi nyo mamiss ang mga nakakatuwang video. Mag-subscribe sa Guys, mag-subscribe sa channel na Lala School para hindi niyo ma-miss ang mga exciting na videos. Mag-subscribe na kayo para updated sa mga bagong video. Tumigil ka, nanay! Please subscribe to Lala School channel so you don't miss exciting videos. Ate nang galing sa bayan. Subscribe sa channel na Lala Please subscribe to the Lala School channel so you don't miss exciting videos. exciting na video. Ako ng bigas Ay, naku. Diyos ko. Kaya naman pala ganun. Oh my God. We're neighbors. You know my family doesn't have any men. And yet you still dare to break into my house and steal? Alam ko na. Ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit nanakawan ng mga tao dito simula noon? Nung unang araw na kumain ako ng kanin, hindi ako makalabas noon. May utang ako dahil sa sabong. Hindi ko Ano bang mabayaran. sinasabi mo? Seriously, still haunting. To the 20 bottom conversation. Nakakahiya naman na lalaki pa naman, tapos magnanakaw. Naku, wag ka nang magkwento, gawin na lang natin. Ngayon, isumbong na natin sa pulis. Sila na ang bahala doon. Hoy, sinasabi ko sa'yo, ang pagnanakaw ay may parusang kulong, hindi ito Ate, biro. huwag mo akong isumbong, awa na. Kahit na papaano, wala pa naman akong nanakaw. Oo nga, nahuli ka kasi kita kaya hindi ka nakalayo. Pero sa susunod, sinasabi ko ang totoo. Sa susunod, baka magnakaw ka at mag-akyat bahay sa mga kapitbahay. Bakit ganun mga bata? Hayaan mo na lang. Isabay na rin ang pagtanggap sa ugaling sabong mo at Humingi sa si adiksyon mo tatay sa kay pagsusugal. Hindi ko na talaga kaya ngayon. Nangangako ako. Wala pa akong nagagawa. Pero sobrang natatakot na ako. Mga kaibigan, Sinasabi ko lang na hindi ko pa alam ang estilo ng pagbibiro ni tita. Grabe, inaamin ko, talagang napakabaliw ng mga sinasabi mo. Alam mo kung anong nakakapanakot niyan? Bagong chismis. Sige, pagkatapos ng manok, ano ang susunod, tita? Oh, sumunod ba si Jeff sa'yo? naloko ka, Kaka, kailangan niyang tulungan ang mga pulis sa aming barangay na hulihin ang mga grupo ng ilegal na pangingisda at sabong. Ganun ba, tita? Oo, mabuti na rin iyon.
Sana pagkatapos nito, matakot siya at titigil na sa pagkahumaling sa sabong. O sige, okay na. Ngayon, tita, tapusin mo muna ang pagwawalis ng bakuran para makapunta ka na sa kwarto. Opo, tita, paalam. Duy, saan ka Uy, pupunta? Kuya Bin, anong nangyari? Hindi. Iniisip kong yayain ka para magkape. Sige, umalis ka na, Ton. Umalis ka na. May gagawin na ako. Anong problema? Akong bahala. Sabi ko nga, hindi ako pupunta. Ikaw na lang. Ayoko talaga. Pag tumayo ka pa dian, wag mo nang asahan na sasagutin kita next Sige, time. magkita tayo ulit sa susunod na pagkakataon, ha? Alis na ako, Dewey. Tandaan mo, kailangan mong maging mas maingat sa susunod. Buti na lang at hindi masyadong malubha ang pinsala. Ngayon, kailangan mo lang umuwi at uminom ng gamot. Sige, huwag kang lumabas masyado, mas lalala pa ang sakit. Alam ko na. Ay naku, sino ba naman may gusto niyan? Sige, salamat sa doktor, ha? Sige, aalis na ako. Okay, sige. Sige na, ilagay mo na lang yan dyan. Ako na bahala. Okay lang, ako na ang maglilinis. Kahapon pa kita nakikitang pagod na pagod. Ako na ang mag-aayos para sa'yo. Walang problema. Hindi ka nakapahinga kahapon. Salamat, M. Salamat sa suporta. Anong ginagawa nyo? Lynn, kailan ka bumaba? So Makmak is also staying here like mine? Naku, wala yun. Gumawa lang naman ako ng isa para sa kanya. Paalam na. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pinagkakaila mo pa? Kitang-kita naman kayong dalawa eh. Ikaw ba ang may gusto makipagrelasyon sa babae na yon? O siya ang nangakit sa'yo? Anong sinasabi mo? Wala naman akong ginawa kayong dalawa. Walang anuman. Walang anuman, pero bakit mo siya tinitingnan ng ganon? Hindi mo pa ako tiningnan ng ganon. Opo, salamat kuya. Salamat sa iyo. Ngayon, inanyayahan kita na kumain ng isang simpleng hapunan. Hindi ko alam kung magugustuhan mo Ayos ito. lang. Masaya na ako kapag kumakain tayo ng magkasama. Kaya ako ang maghain ng pagkain para sa iyo. Inaanyayahan kita. Salamat mga kaibigan. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Ang cute kasi. Alis na ako. Paalam. Telepono. Hindi mo naman sinasagot ang tawag ko. Pasensya na, masyado akong naging abala nung araw na yon. At saka, nitong mga araw na ito, umuwi si Toylin sa probinsya para bisitahin si Min. Wala akong makausap, kaya tinawagan kita dahil miss kita. Mukhang mahal na mahal mo siya. Pero paano naman ang hinaharap ko? Sino pa nga ba ang magmamahal sa akin kundi ako? Salamat sa pamanood sa pasbebe sa pelikulang ito. May nakadikit sa mukha mo. Seryoso? Oo, papasok na ako. Oh, Kuya Hiep, Kita-kits sa mga susunod na kararating video. lang mula sa trabaho. Amo, Maganda. may sinabi ba si Utmay tungkol sa akin? Hindi. Wala akong narinig na sinabi ni Ukmi. Tumo talaga ng ubi.
Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ang tagal. Susunod na video. Sabi ko lang yan, ha? Ayaw na ba ni Utmay sa'yo? Hindi ba siya patay? Patay ng mga chopsticks. Kung hindi ka mahal ng lahat ng lupa doon, hayaan na lang. Sumakay ka na. Hinihintay ko si Jiang. Sige. Nauna ka na. Gusto kong umuwi mag-isa. Ang init kaya. Sakay na, huwag ka nang mahiya. Sige na, sakay na. Tumigil ka dyan? Sige. Sabihin mo kung ano ang iniisip mo ngayon. Huwag mo akong pilitin ng ganyan. Pwede ba? Wala akong masasabi. Hindi kailangan mong sabihin. Kung hindi, hindi kita titigilan. O gusto mong ako na mismo magtanong Huwag sa kang kanya? ganyan. Pwede ba? Kung magpapasaway ka pa, huwag ka nang bumisita sa akin. Mahal, galit ka ba sa akin? Sige na. Kung sinabi mo yan, hindi na ako magtatanong. Kaya lang naman ako nag-aalala para sa'yo. Kuya, dito na ako ngayong gabi. Walang problema sa akin. Pero natatakot lang ako na hindi ka makatulog dahil maraming multo dito. Huwag mo akong takutin, wala akong takot sa multo. Simula ngayon, bibisitahin kita bawat linggo. Pero, walang banyo sa loob ng bahay ni Tito Nam at wala ring toilet sa loob. Kung kaya mo, kaya ko rin. Nakikinig ako? Kalma lang, Nay. Uuwi na ako. Paalam, Nay. Anong nangyari sa'yo? Babalik na ako para makita si Nanay. Ikwento ko sa'yo sa biyahe. Suriin ang tiyan ng mundo? Kahit na umuwi ako galing Saigon, hindi ka man lang nagtatanong kung kamusta ako? Magagalit ba ako at hindi mo ako papansinin? Hoy, ang mga lalaki ay dapat marunong mag-alaga ng mga hayop, kaya kailangan nilang marunong makiusap sa mga tao. Kasi mas iniisip ko, mas naiinis ako kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo mawalan ng pera ng walang dahilan. Buisit, nagulat ako, bakit lagi kang lumilitaw sa likod ko, Ann? Kowa, ibigay mo ito kay Nguyen. Pero kung wala siya sa bahay, wag na lang. Uuwi na ako. Ano ang dadalhin mo? Ibigay mo na sa akin. Wag na. Kung ibibigay mo kay nga, tatawagin niyang luma. Pero ang mga bagay mula sa aming taon ay hindi kailanman luma. Parang ako ang may kasalanan at nagnakaw ng pera ni Bang. Nakakainis! Gusto kong ano na. Ano ba yan? Maraming salamat, Nanhiep. Wala iyon. Kailangan mo lang magsalita ng maganda tungkol sa akin, kay Ukmay. Tungkol sa utang ng tatay mo, kakausapin ko ang nanay ko. Nabawasan ito. Nandyan na si Guy Hien. So ano? Oh, pagpalain kayong dalawa! Magkakilala ba kayo? Ano yun, Miss Sao? Huwag mo akong lokohin. Pauwi na ako. Dumaan lang ako para ihatid si Do. Wala naman yan. Gawin mo yon sa 6 na pakiramdam. Oh, kapag yumaman ka na, huwag mong kalimutan si Tia Sao, ha? Pakinggan mo ang sinasabi ni Tia Sao, kahit hindi mo maintindihan. Sinasabi ko lang, uuwi na ako. Paalam ko yatran. Opo. Patugtog ka naman. Itigil mo na, Tay. Itigil mo na. Hinahabol na kami. Kumusta, Bes? Anong tanong mo? Ano ang gagawin ko sa pera ko ngayon? Noong mga nakaraang araw, may taong naniningil ng utang. Nakita mo ba siya? Bakit tahimik ka lang? Hindi ba? Wala pa akong ginawa. May sakit kasi ako. Wala pa akong trabaho kaya hindi pa ako makabayad. Sakit mo ba yan? Hindi naman kailangan ng taong ito ng charity toilet.
Kung wala kang pera, dapat mong isipin kung ano ang gagawin. Huwag mong hayaang matalo ako. Kahit ang bahay ng iyong ina ay naririto lang. Pakiusap sa'yo, kung may pera lang ako, matagal ko nang ibinigay sa'yo. Hindi kita papahirapan ng ganito. Tingnan mo, wala na kaming anumang mahalaga sa bahay. Pero meron pa kaming isang bukid sa labas ng bayan. Kung wala kang pera, ipagpalit mo sa akin ang bukid na yon. Kung ayaw mo, I will squeeze you. Anak, may anak ka na ba? Paano mo papakainin ang anak mo? Wala akong pakialam kung sino man ang naghahanap tulad mo. Nawala ang bahay ko at kinain ng isda. Ito na ang kasulatan ng utang. Pirmahan mo na lang. Ayaw mo ba? O tatawagin ko si Tay para pilitin kang pumirma? Oo naman. Please, ma'am. Paano ka naging ganyang kaganda? Oo, pirmahan mo na. Huwag mo akong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Walang pipirmahan? Wala. Anong ginagawa mo? Ha? Oh, hindi naman ito ang problema mo. Bakit gusto mong makialam sa lahat ng bagay? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, makikialam ka rin. Heto, tingnan mo ang iyong asal. Dapat magpakabait ka para sa mga anak at apo. Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinasabi mo? Ha? Talaga bang sinabi ko yan? Joke lang! Tawagin si Nanay Moy. Ayan, si Nanay Moy ang bahala. Salamat sa inyong lahat. Dito, ang dahon ay baluktot, kumagat ng walang pakundangan, kumagat ng higit pa. Hoy, hindi ako isang hayop na basta na lang kinakagat. Mayroon Narinig mo ba? pang mas mahusay? Okay lang, Humihingi ng anak. Okay lang. Kuhanan mo ako ng litrato. Bilisan mo, kuya. Saan ka pupunta? Umuwi si kuya galing sa pagkuha ng pansit. Oh, Diyos ko. Akala ko susunduin mo ako. Dito ka na lang. Sasama ako sa kuya ko. Mauna na ako. Hoy, hintayin mo ako. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Bakit mo ako palaging iniistorbo? Ikaw saan ang bangka? Magpapark ako ng bike at pupunta ako. Pagkatapos ay ihahatid mo. Bukas ipapasyal kita rito para makapagpahinga ka. Sinabi ko na ayaw ko. Huwag mo akong guluhin. Oo, sige. Ganto na lang. Magmotor ka na lang. Tapos ako din. Tapos sabay tayo sa daan pa uwi para romantiko. Ginawa mo iyon, nahihiya ako, at saka baka magkamali ang mga tao, pati na rin ang mama mo at ang mama ko. Anong hindi pagkakaintindihan? Tama ang naintindihan niya. Pero sinisigurado ko sa'yo na mula ngayon, hindi kita guguluhin. Pumapayag ka na ba? Sumpa ito ukmi. Mas gwapo ang mabait. Huwag mo na akong sundan kung maaari. Kita-kits sa susunod na mga Sige, video. umuwi ka na sa inyo, tatay. Opo, binabati kita, tita. Oo, bakit hindi ka pumasok sa bahay? Nakatayo lang diyan? Opo, papasok na ako. Bubuksan ko na ang pinto. Nakakainis naman. Ano ba yan? Ano nangyari, tita? May gumawa ba? Nagsasabi ako ng totoo sa iyo. Wala akong nakitang tao na singsama ng ugali ni Tita Moy. Diyos ko, ano sa tingin mo? Kung may utang ang tao sa nanay mo, unti-unting bayaran kapag may pera? Tama ba? Pero itong babae, pinipilit mo siyang ipagpalit ang lupa sa'yo? Hindi ka ba galit? Ano? Pagkakabit ng lupa? Oo. Pero, sino yan? Talagang kasalanan, sino pa? Kita mo naman, ang nanay mo ay naghirap na. Kung pipilitin mo pa siyang magbenta ng lupa, paano na lang ang buhay ng nanay mo? Kanina, pumunta si tita sa bahay niya. Ang plano ay bibilan siya ng ilang Lotus Mirrors. Sinabi ni tita na nakita niya si Tia Modien at pinilit siyang pumirma sa isang papel na naglilipat ng lupa. Kaya sobrang galit ni tita at minura niya ng todo. Sobrang busy. Hoy, ikaw rin? Palagi kang sumasama kina Han at Hiep.
Isang araw, mapapahamak ka dahil sa kanila. Kung ganon, hindi na ako magsasalita. Tungkol kay Hyep, seryoso ako. Hindi kailanman magbabago yan, gaya ng nanay niya. Paalam? Diyos ko, ang kanyang reputasyon sa paniningil ng utang. Hindi nakakaalam sa barangay na ito? Baya, nakalimutan ko? Narinig ko na, sinabi mo sa mga kamag-anak na mahal mo siya. Totoo ba? Hindi po, tita. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Diyos ko, kailan ko siya pinansin? Hindi ah. Kung ayaw mo, bakit ka pa nag-iingay? Babaeng ito, Mahal, palampasin mo na ito isang beses Ibinigay pa. mo ba iyon kahapon? Ilang taon na tayong magkasama, pero hindi mo pa rin alam kung ano ang pinakaayaw ko. This time, nagbabasa pa siya kasama ng empleyado. Pasensya na. Walang nangyayari sa amin ng babaeng iyon. Siya lang ay masipag sa trabaho, kaya inimbitahan ko siyang kumain. Hindi ako naniniwala. Mag-aasawa ako. Ano na ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Huwag kang ganyan. Ako'y natukso lang naman. Hindi kita kailanman niloko, Puong. Magpahinga ka muna. Iniisip mo pa rin ba ako? Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na siya. Malapit na siyang dumating. Malaki na siya ngayon. Siguradong maiintindihan niya na. Ngunit ikaw, hindi ikaw ang tatay niya. Sige na, baby. Patawad na. Bama, bakit po ninyo ako tinawag ng ganito kabilis? Nandyan ka na ba? Umupo ka? Ngayon na matanda ka na? Tiyak na maiintindihan mo ako? Hindi ako maaaring mamuhay na kasama ang isang lalaking hindi matapat gaya ng iyong ama? Maghihiwalay kami. Ikaw, bahala ka na kung kanino mo gustong sumama. Ma, makalma ka lang. May paraan pa para maayos yan. Alam ko na nagkamali si tatay at nakita na rin niya ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo na siya at bigyan ng isa pang pagkakataon, ma. Huwag mong ipagtanggol ang iyong ama. Nagdesisyon na ako. Maghanda ka na para sa korte at iiwan mo na rin ang pwesto mo sa kumpanya. Mag-subscribe po kayo mga kapamilya. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Bakit ganun ang trato ni tatay kay nanay? Ano pa? Sabi ni Papa, ikaw ang kanyang dugo. Dapat igalang ang reputasyon ng tatay na ngayon ay isang Pranses. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala naman talaga kaming ginawa ng babae na yon. Nagkataon lang na nakita mo kami habang nagkakainan. Min, paano mo matutulungan si tatay para makumbinsi si nanay na magbago ang isip niya? Pakiusap, tulungan mo si tatay, Min. Sa tingin ko, dapat gawin ni Lola ang lahat para mapatawad ni nanay si tatay. Ako naman, kakausapin ko si nanay. Ang mahalaga, kailangan mong maging totoo kay Mama. Alam mo Daddy, ba? alam ko na. Tulungan mo ako, ha? Nanay, narito ako. Buksan mo ang pinto para makapasok ako. Anak, huwag kang humingi ng kahit ano para sa kanya. Ngayon, Sanengay, nabasyada ang nanay tungkol dito. Buksan mo na lang ang pinto, inay. Parang hindi mo yata gustong makita ang anak mong matagal nang nawala. Ma, buksan mo ang pinto para makapasok ako. Nanay,
kung galit ka kay Lola. Huwag mo na kaming idamay. Kung ipagpipilitan mo pa rin para sa kanya, magagalit ako sa'yo. Kalma lang. Ngayon, isipin mo, kung maghihiwa-hiwalay kayo ng tatay mo, mawawasak ang pamilya natin at hindi rin tayo magiging masaya. Matanda na rin si nanay. Maniwala ka sa akin. Huwag kang masyadong magalit. Pinapahirapan mo ba ang iyong ina? Wala, gusto ko lang na palaging magkakasama ang pamilya natin. Ayoko mawala ang sinuman sa mga miyembro ng pamilya natin. Ma, kahit na mali si Tiyahin sa usaping ito, iniisip ko kung ano ang sunod na mangyayari. Hindi na muli magtatangka ang mga tao. Alam mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni... Ang galing mong magbiro kay nanay. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi magbabago ang isip ni Mama. Dahil sa lupa. Alam ko, kahit anong sabihin ko, ang pinakamahalaga pa rin, Min! Oh? Ano ang nangyari sa iyo? Wala yun, Ma. Mali lang ako ng konti. Mag-ingat ka palagi. Oo. Sandali lang, Tito Nam. Maayos na lang ang bahay, ano? Sa bahay natin, di ba, Tito? Nasaan ang doktor? Umuwi na siya sa city? Parang may kailangan siya ayusin sa bahay. Nakita mo ba ang bahay nila, Kuya Nam? Ngayong lumipat ka na dito sa bayan. Mayaman! Sa aming lugar, walang sino man ang kasing yaman ng kanilang pamilya. Pagpasok mo sa bahay nila, parang isang palasyo. Tingnan ang mga mata ng baboy. Ano, Kuya Nam? Hindi ako naniniwala na mayaman talaga ang pamilya nila. Bakit naman siya nandito kung mayaman sila? Bakit siya nagtatrabaho dito? Siguradong may mali. Ano itong tunog na ito, Dahil Ina? dito, Sa lugar na nararamdaman mo. Naririnig ko rin ito. Hindi ko alam. Pero alamin ko. Uncle Nam, nangako ka na. Kailangan mong suportahan ako. Sang-ayon ako sa iyo. Kailangan mong nakikita ko na parang kakaiba kayo ni nanay. Mag-ingat ka, baka isang araw may pulis na kumatok sa inyo. Kung mahuli kita, nagagawa ng kahit ano, walang galang, walang awa sa lugar na ito, lagot ka sa akin. Pero hindi ko ginagawa ang anumang batas. Hindi mo pa ba nakikita? Ilang beses na, ako mismo ang nagbigay ng pera kay Ate Lua ng palihim sa nanay ko. Hindi ko alam. Ang mahalaga ay nakita kang mabuting tao ni Ihumay. Pero ako, pasensya na. Sa lugar na ito, ikaw ang paborito ko, Tito Nam. Pero ngayon, bakit parang nag-iiba ka? Gusto mo bang umalis na ako? Ayaw mo bang magbago? Matagal ka pa bago ka makarating sa Australia, bata. Salamat kay Uncle Nam. Matagal ka bang naghintay? Sobrang taas ng pride ko bilang babae. Pero alam kong may pinagdadaanan ka, kaya pinapatawad kita. Pasensya na. Kumusta na sina tatay at nanay mo? Ngayon pa ba ka hindi ko mesay? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari diyan. Buong araw ngayon, kasama ko si nanay, nag-aalaga, nagbibigay payo kay nanay. Ngayon, ikaw naman, nasa sa tatay mo ang lahat. Pero sa tingin ko, patatawarin ni tita si Tito. Pero sa tingin ko, dapat kang manatili sa tabi ng mga magulang mo ngayon. Pwede bang mag-leave ka na lang dyan? At lumipat sa hospital ng tatay ko? Hindi pwede yun. Susubukan niyang pag-ayusin ang kanyang mga magulang. Marami pang kailangan gawin sa trabaho.
hindi ko lang kayang basta-basta iwan dahil marami pa akong dapat tapusin. Bakit hindi mo maiwan? May dahilan ka ba na hindi mo masabi? Pwede ka bang kumalma? Ayokong tuwing magkikita tayo, ay mag-aaway tayo tungkol sa bagay na ito. Alam kong nag-aalala ka, pero alam mo kung ano ang ginagawa mo. Oh, hindi mo maiwan ang lugar na yon? Ibig sabihin gusto mo siya, di ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pwede ba? Wala akong relasyon kay Youth Mai. Hindi ko naman binanggit si Utbi. Sa trabaho mo, maraming babae. Kita mo, maintindihan mo ba yan? Dinala mo pa siya sa bahay. Kung walang kahit ano, bakit lagi kayong magkasama? Nangyari ba talaga ito? May papaliwanag mo ba? Kasi, dahil... Hindi mo kaya sagutin. Tama ba? Fuong Wok. Pakinggan mo ako. Huwag kang maglagay ng masyadong maraming tiwala sa akin. Okay lang ba? Alam ko, palagi tayong magkasama. Parang pamilya na tayo. ¿Alguna vez pensaste que esa familiaridad y ese afecto te hicieron malinterpretar y engañar tus propios sentimientos? Samantalang karapat-dapat kang mahalin ng isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ana, bakit hindi siya ang lalaking iyon? Kailangan lang kita sa tabi ko tulad ng mga tao na lumipas. Sapat na yon. Naalala mo pa ba ang mga ipinangako mo kay Ate Tuy Lam? Ay, grabe. Nakikita mo ba ito, Lola? Wala akong ginawa sa kanya. Niyaya lang niya akong kumain. Dahil bagong pasok ka sa kumpanya, gusto mo lang magpalakas sa akin. Wala naman akong problema. Simulan na. Patawarin mo na ako. Mahal, ilang taon na tayong mag-asawa. Bibigyan ko pa si Ben. Pero isipin mo ang bata. Patawarin mo na ako. Sige na. Sumpa ko sa'yo. Mula ngayon wala akong sasamahan na ibang babae. Batang bay. Palalayasin ko siya sa kumpanya. Huwag mo nang gamitin si Min para takutin ako. Malaki na siya. Hindi na siya bata. At hindi niya kailangan ng isang ama na katulad mo. Tandaan mo, ang posisyon mo ngayon ay dahil sa tatay ko at sa akin. Ganito mo ba ako sinusuklian? Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko na pinapahiya mo ang sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, kung maitaas kita, kaya ko rin kitang pababain. Sa oras na yon, kahit magmakaawa ka, wala rin itong silbi. Bay. Pero tayong dalawa ay mag-asawa na ng maraming taon na. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Diyos ko po. Kung iiwan mo ako, maapektuhan din ang batang iyon. Tapos si Tuylin at ang kanyang ama ay siguradong tatanggapin iyon. Lola, isipin mo Ang ako. future ko ba may anak na lalaki? Bukas, imbitahan natin si Tuylin na kumain kasama si Lola. Sa mga pagkakataong ito, binanggit ko rin ang problema nila. Hindi ba gusto mo talagang bisitahin ka ng anak mo sa bahay? Nanay, tanong ko lang, saan galing ang pera para bumili ng 3 bagay na ito? Nasaan ang pera ni nanay? Ano sa tingin mo? Nanay, bakit mo ginagastos ang pera sa mga bagay na hindi naman mahalaga? Gusto mo, nanay? Lahat ng tao ngayon gumagamit na ng mga ganitong bagay. Sa ating pamilya, ako lang ang lalaki. Hindi mo ba ako mahal?
Kahit gamitin ko ito, hindi ka naman magagalit. Sobrang aksayahin mo naman ng pera. Pinaghirapan ko yan, kaya maingat akong gumastos. Bakit mo ginastos ang pera sa mga walang kwentang bagay? May isa pa dito. Bakit kahit saan ako magpunta ngayon, naririnig ko ang mga tao na sinasabing ikakasal ka na? Ako ang nanay mo, pero wala akong alam tungkol dito. At pinapalakpakan pa ako ng mga tao. Tama ang sinasabi nila. Nanay rin, maghanda na ng mga gamot. Maghanda ka ng mga pansit para sa bata. Hindi ko tatanggapin ng ganong klaseng manugang. May utak ka ba? Pinalo siya ng nanay mo? At ngayon, kailangan ko pang sunduin siya? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Ma? Walang relasyon sina Papa at Tita. Mahal kita, Ma. Gusto ko lang iligtas si Yube. Ngayon, hindi ako pinapayagan ni Mama kumuha ng kuhol. Aalis ako sa bahay na ito. Sino ang tutulong kay Mama sa pangongolekta ng utang? Huwag mo akong pilitin bumalik. Ngayon, dahil sa babaeng iyon, tinatakot mo ba ang iyong ina? Alam. Pero ang lakas ng loob mo. Tapos, mag-subscribe sa channel ng Gimme Go para hindi mo mamiss ang mga nakakaaliw na video. Bakit ganun? Bakit ka pabaya? Ha? Kapag may pera, higit na naapektuhan. Kapag may problema, higit na naapektuhan. Lagi na lang akong sinisisi. Ngayon, natanggal na ako sa trabaho. Ano na ang plano mo? O dapat na lang natin ipagsabi ang ating relasyon? Ano ang sinasabi mo? Gusto mo bang ilagay mo at ako sa panganib? Tandaan mo, kailangan nating manatiling tahimik ngayong oras na ito. Pero bakit mo pinapalala ang sitwasyon? Pero talaga, pagod na ako sa lahat ng ito. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Pera! 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 Buong araw, iniisip mo lang ba ang pera? Hindi ka ba makahinga nang hindi ito Huwag iniisip? kang sumigaw sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagpasok sa akin dito. Ngayon, babaliktad ka. Buti na lang. Buti na lang hindi pa niya natutuklasan ng anumang bagay. Sige, ako na ang bahala dyan. Tandaan mag-like, share, at subscribe. Bakit palagi kang sumusunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin? Marami akong trabaho, pero kailangan kong protektahan ang girlfriend ko. Paano kung may mangyaring masama sa kanya habang naglalakad siya, mag-isa? Kahit anong mangyari sa akin, wala kang pakialam. Hindi rin naman kita kasintahan. Kaya wag mo na akong guluhin. Ikaw at ang nanay mo ay gumawa na ng maraming masamang bagay. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Pero wala naman akong ginagawang masama. Paano mo nasasabi iyon? Nakita naming pinipilit ng mama mo si Miss Lua na ipagpalit ang kanyang lupa para mabayaran ang utang. Kailangan lang niya ng isang maliit na lupain para buhayin si Tan. Talaga? Pati ang nanay mo pinilit din siya. Ginawa ito ng nanay mo. Bakit hindi mo alam? Nagsisinungaling ka pa rin, hindi ako naniniwala sa'yo. Suweldo coffin. Oh, etong dalawang bag para kay Baitan. At yung dalawa pa para kay Bale. Pagkatapos mong ibigay kay Le, umuwi ka agad. Okay? Saan ka pumunta mula kaninang umaga? Nakatira ka sa bahay, tumulong ka naman. Pinipili lang ng mga bata na ibalik ang utang sa May lupa. utang siya sa akin. Kung wala siyang pera, kukunin ko na lang. Hindi ko naman siya pinipilit. Kahit sino ang pipilitin mo. Kahit kaninong lupa ang kunin mo. Pero pakiusap, huwag nyo nang gibitin ang pamilya ni Ate Lua. Sila na nga lang mag-isa. May kaunting bukiri lang sila. Pero gusto mo pa rin kunin. Itong batang ito, nakikinig kayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Tapos ngayon, pinapagalitan mo ang nanay mo ng ganito? Pero kinuha ko ang lupa nila. Anong pakialam mo? Sa tingin ko, medyo mali rin ang ginawa mo. Saan gagamitin ang lupa ng nanay mo na parang walang kwenta? Nandyan pa naman ang pera, wala ka namang kinuha, bakit ka mag-aalala? Ngayon, sa panig mo, may mga tao bang kasama na pinapahiya ako ng husto? Hindi ko gagawin? Kung gayon, paano kakain ng bahay na ito? Pinapanatili ko ang aking dignidad? Bakit hindi nagkatabaho siya ng tatay at anak mo? Hayaan mo na lang akong gumawa mag-isa, tapos sisigawan mo ako ngayon? Gusto mo pa bang mag-asawa?
Ang sarap ng pagkain. Sa totoo lang, hindi ka dapat kumain. Dahil kay Tuylin, pinatawad kita. Tuylin. Tuylin, mau kang kumain. Tama si Tita Tang dyan, Tita. Oo nga. Pwedeng turuan mo ako kung paano lutuin ang mga ito? Marami akong alam ng mga putahe, pero sigurado akong hindi kasing sarap ng luto mo. Mamaya, busy si tatay mo, hindi siya Pumunta ka rito kahit anong araw. Nung kinasal pa lang ako, hindi rin naman marunong magluto si Bak. Nasa bahay, meron na kaming tao kaya hindi na kailangang magtrabaho. Pero pagkatapos mag-asawa at magkaanak si Min, magbabago iyan. Kaya nagluto si Mama para sa asawa mo. Katulad kita, gusto ko rin magluto para sa pamilya Mira, ko. Mama, Tuiling, vamos a comer. Papá está esperando. Opo, Vamos a comer. kumain ¿Sí? ka ng marami. Hindi ka madalas makakakain ng luto ni mama mo dyan. At saka ilang buwan ka lang nawala. Pumayat ka na. Ganon din ang tingin ko. Hindi ka ba kumakain ng tama doon? Nag-aalala ang iyong ina? Wala yun, inay. Pag uwi ko, kumain ako ng marami. Pero, hindi pa ako sanay sa bagong kapaligiran. Ma, hindi mo ba nakikita na ang ahas ay nadoble na? Oo. Ano man ang sabihin. Basta matapos mo lang ang trabaho diyan, pagkatapos ay aasikasuhin na ng mga magulang mo ang kasal. Ang nanay mo, gusto niya talagang magkaroon ng apo ngayon. Wala nang kailangang sayangin pang oras doon. Nakikita ko na kayong dalawa ay pwede nang magpakasal. At si Min, pagkatapos ng kasal, lilipat na rin siya rito para magtrabaho. Nanay, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Kasi marami pa akong kailangan gawin ngayon. Palagi kang parang bata. Kapag may asawa na ang lalaki, doon lang siya aasenso. Tingnan mo ang tatay mo. Kung hindi niya pinakasalan ng nanay mo, sa tingin mo ba aabot siya sa kinalalagyan niya ngayon? Ang babaeng ito. Halika na at kumain. Pero kanina pa kami nag-uusap, hindi ko napansin. Mama, magtatrabaho ako doon bukas. Aalis ka na bukas? Kakauwi mo lang kahapon. Kapela ha. Kasi walang tao sa health center sa ibaba. Umakyat ako dito, iisa lang ang doktor sa ibaba. Akala ko, makakauwi ka ng ilang araw. Kung isang araw ka lang dito, bakit ka pa umuwi? Nakakalungkot lang. Huwag ka nang malungkot. Anak niyo ako. Oo, uuwi ako sa katapusan ng linggo. Malapit lang naman ang biyahe ko pa uwi. Kumain ka na, Em. Kain na. Fi, hindi ko alam kung anong gagawin ko para mamatay na lang ako. Ano? Kumalma ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Fi, ako, hindi ko alam kung kanino siya nakikinig. Tapos pinilit akong mag-asawa. Ayoko, sinaktan ako ng tatay ko at ikinulong. Inom muna ako, kaya lang ako nakapunta dito. Puwersahang pagpapakasal? Sino? Si Edgar nga to. Diyos ko. Si Mang Edgar ba? Tandaan mo. Sabi nila may asawa na siya. Nung araw, gusto mo akong pakasalan pero hindi pwede. Pero narinig kong nag-asawa ka na. Nasaan ka na ngayon? Hindi ko alam. Narinig ko na iniwan na siya ng asawa niya. Ngayon, gusto niya akong pakasalan? Sigurado akong may utang ang tatay ko sa kanya? Kaya gusto niyang pambayad utang ako. Doy, ayaw na ayaw mong makinig. Ang mga matatandang manyak na yan, kailangan nating parusahan sila. Hindi na sila dapat magkaroon ng pagkakataon. Hoy ka! Subukan mong muli na kumbinsihin ng tatay mo. Hindi tama na hinihintay ka ng tatay mo ng ganito. Kumain ka na. Humingi pa ako sa tatay ko pero ayaw niya. Sinaktan pa niya ako. Totoo ba yan? Bakit may tatay na ganyan? Sige, dito ka na lang matulog ngayong gabi. Huwag ka nang umuwi, ha? Pumasok ka na. Min, gising ka pa ba? Ingat ka sa pagtulog.
Kung talagang gusto mo yan, wala na akong magagawa. Pero mabilis ka ring magplano tungkol sa batang Tuylin. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Nanay, wala talagang anumang namamagitan sa amin ni Toylin. Matagal ko na siyang tinitingnang parang kapatid ko. Gusto ninyo ni tatay na magkatuluyan kami. Pero hindi ninyo kami tinatanong kung ano ang gusto namin. Frente a ella como una madre, no quiero que se sienta triste. Pero kung patuloy akong pipilitin ni nanay, gagawin ko... Hindi mo pwedeng ipahiya ang iyong mga magulang. Alam mo naman ang ugali ni Toylin. Mahal na mahal siya ni Papa. Kung pakakasalan mo ang babaeng iyon, mapapasa iyo ang ospital. Hindi mo ba naaalala? Gusto mo rin naman si Toylam noon. Wala namang pinagkaiba ang dalawa sa kanya? Sa tingin ko? Iba, syempre iba. At Toylin ay magkaibang tao. Simula pa noon, tinuring ko lang si Toylin bilang kapatid. Ang kasal na walang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, paano pa ito magiging masaya? Nakikita ko na ang batang yon ay napaka-cute. Ano pa ang hinihiling mo? O baka may iba ka ng kasama. Hindi po. Wala akong kadate. Sasabihin ko na, hindi ko matatanggap ang kahit na sino maliban kay Toylin. Anyan, ang bahay ay hindi kompleto. Mga kaibigan, mag-subscribe na sa Lala School Channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga nakakatuwang video. Pakawalan mo na ako, Tiyang. Hoy, Tito Chin, ano ba iniisip mo? Pinipilit mo siyang ipakasal sa isang matandang malapit ng mamatay? Sinasabi ko sa'yo, kahit si Tito Baysong ang magtanong sa akin, hindi ko siya papayagan. Natamaan siya. Hindi naman baliw para laging magpakita ng baraha. Sige na, huwag mo akong bastusin, ha? Paalam. Seryoso ako, bakit parang wala kang pagmamahal sa bata? Diyos ko, kawawa naman siya. Paalam. Siya na nga ang nagpakahirap magtrabaho para sa iyo. Kuya naman, kawawa naman siya. Tara na. Tama ka. Malaki na siya. May karapatan siyang pumili ng mamahalin niya. Kapag pinilit mo siya, kawawa naman So, siya. naiintindihan mo ba? Normal lang yon, napakaganda na video. Hindi ka na babalik. Ang presidente na ang bahala. Sobrang sama na nito. Diyos ko, kanta! Sira na, sira na! Diyos ko, umalis ka na! Tol, Mag-subscribe na sa channel ng Lala School para hindi mo ma-miss ang mga kamangkamang video. Subscribe na kayo sa Lala School Channel para hindi ma-miss ang mga cool videos. Huwag silang papayag na si Du ay pakasalan. Hindi ko siya pababalikin. Ayun ay magsisimula na tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang channel ko, ha? Mag-subscribe kayo sa channel ng Lala School para hindi niyo ma-miss ang mga nakakatuwang video. Magsalita ka pa. Ilabas mo dyan. Sige na. Magsalita ka pa. Takpan mo ang bibig mo. Takpan mo na ang bibig mo. Paalam na. Magkita na lang ulit tayo. Anong ginawa? Bakit mo siya pinaiyak? Tapos ang daming bata ang kumakampi ito sa'yo? na ba ang problema ng pamilya ko at mga anak namin? Lumayo Nakatayo ka dyan? Pakawalan mo ang bata. Saka kita papayagang umuwi. Umiiyak na nga ang bata. Gusto mo pang dagdagan? Mahal mo ba talaga ang anak mo? Kung hindi ka alis, siya kandwa. susugod sila Masarap ka. sa'yo. Suntok mo ako. Suntok mo ako. Gusto mo yung kotse. Ano iniisip niya? Mabait ang bata. Tapos pinapahawak siya ng 1 bilyong baril. Tapos siya pa ang mayabang. Ngayon, hindi Pwede mo ba siya mag-drive pipigilan pang na kunin ang matanda na may sakit. Paalam! Tama ba? Kaya mo na to? Mag-subscribe sa channel ng Gian Kung ayaw mo, Migong ibenta ko na lang para sa'yo itong hindi baboy. ma-miss ang mga kakit-akit sa Maaari mo ba akong bayaran? Matanda na. Tara! Hindi na dapat ganun kumain. Naniniwala ka ba? Kaya mo Kaya yan. kong tanggalin ang 5 mong ngipin sa isang hampas Yan. lang. Salamat mga Oo, kaibigan. oo, sa oo, walang oo, beses. oo, Sige, oo, tayo sa oo, susunod na mga Mag-subscribe video. sa School Channel para hindi ninyo ma-miss ang anumang kakailang video. Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi mo ma-miss ang mga kapanapanabik na video. Kuya, kalma lang, Fiona. Magkita tayo muli sa mga susunod na video. Narinig mo ba? Ang anak mong babae, nag-aalaga sa'yo. Pero alam mo bang mahal ka niya, ha? Tinanong ko ang matandang malakas sa araw. Hoy, nag-aalala ako sa aking kapatid. Mamamatay ako. Mag-ingat ka, Diyos ko. mag-ingat ka. Kita mo kung hindi ko siya pinigil, sinaktan mo na siya. Pinoprotektahan mo ba ako o ikaw? Kung wala si ate, sinaktan na kita. Paano ko siya Kawawa tatadyakan? naman yung bata. Sumi, ano nagagawin mo ngayon? Napakadali. Totoo ba yan? Anong klaseng tatay ka ba?
Tapos na. Tama na! Ikaw! Anong ginagawa mo na parang palihim? Grabe ma, nagulat ako sa'yo. Pumunta ka lang nang walang ingay. Tingnan mo ako, sobrang galing ko pa. Akala ko naghahanap ka sa kwarto. Bakit, Mama? Nais mo bang turuan kita kung paano kumita ng pera ng malinis? Hindi. Maghihingi ng pera kay nanay. Manghiring ng pera? Marunong humiling ng pera? Paano marunong kumita ng pera para kay nanay? Pinipigilan ng lola mo ang paghanap buhay mo. Kanina lang ang tapang mo pa. Ibigay lahat ng pera. Wala na ba tayong pera? Tama na. Naubos na ang pera ni nanay. Wala naman silang binigay dito, nanay. Bago. Oh, salamat. Pakiusap. Promise! Kita-kits sa susunod na mga video. Ano nga ba ang aking hinahanap? Uncle, samahan mo ako sa bahay. Pinipilit na naman ni Chen na kunin ang baril. Tago mo. Pero ano ang magagawa mo? Talagang wala kang magagawa sa taong matigas ang ulo. Naligtas ko ang ngayon, pero hindi ko maililigtas ang bukas. Ano ang maiisip natin ngayon para mapasaya siya? Anong gagawin natin ngayon? Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Pokmay, nandito ka rin ba? Ayan na, ang doktor. Mga bata, sumama na kayo. Kakausapin ko si Baisung. Sigurado akong mas epektibo ito kaysa sa iyo. Siya ang pinakamatalinong tao dito sa India. Ano ang nangyari, Kuya Nam? Kasalan! Kasalan! Tapos ay ang saya-saya! Hoy! Ngayon, araw ng kasal ng anak ko, mag-inuman tayo hanggang umaga, ha? Ang guro ay magsasalita Mga kaibigan, mag-subscribe sa Lala School Channel upang hindi ma-miss ang mga kawili-wiling video. Uhaw na po ako, tatay. Mula Kumusta sa po determinasyon. kayo, Tito Chin? Doktor ka ba? Plano mo bang pumunta dito ngayon para uminom kasama ang dalawang matanda? Kuya Chen, Magpapaalam sa malaking nag-i-enjoy ka pamilya ba sa ika-19. bahay? Pwede bang makausap kita Wala sandali? siya sa bahay, nasa labas siya, naghuhugas. Hoy! Nanay, Hoy, mga kaibigan, saan ba nakatayo ang mag-subscribe kapatid sa ko? channel na Lala School Saan para pupunta? hindi Saan ninyo ma-miss pupunta? ang mga Opo, kapanapanabik pupunta. na video. Kuya Chin, kahit na umalis Pakawalan na mo na siya, ang pinsan ko? nakakulong pa rin siya Salamat sa katulad lahat ng ng sumusunod na dati. Sasabihin ko, ang gusto ko, gusto kong gawin kung ano man ito, wala kayong pakialam. Illegal ang ginagawa mo, alam mo ba? Kahit anak mo si Vui, hindi mo pwedeng pilitin siyang gawin ang ayaw niya. Gusto ko lang, anak ko siya, kahit ano ang gawin ko, kailangan niyang magbigay galang sa akin. Lumayas kayong dalawa. Tara na, hindi na tayo alis. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Opo. Sige, babalik kami ngayon. Kung sasabihin namin sa iyo, babalik kami dito. Kung patuloy kang magtatago ng kasiyahan, hindi ko malaya, magsusumbong ako sa mga autoridad. Diyos ko. Sige. Lumipad ka. Hindi pa Lumipad tapos. Ka. Takutin mo ako. Babalik ako. Pasensya na. Patay ka sa galing ko. Pangakong malaking pamilya. Putulin ang ahas at ihagi sa matanda. Hindi masama. Masaya ba ang mga kaibigan ko? Masaya! Tara, inuman na. Sige, medyo mahina. Ha? Kuya Min? Ate Mai? Bakit magkasamang naglalakad? Hindi ba alam ni ate ang magandang balita?
Ano iyon? Si Chuchin ay pinilit si Duoy na mag-asawa. Hindi pumayag si Duoy, kaya ikinulong siya ni Chuchin sa kwarto. Sinubukan na naming kausapin ni Min, pero hindi nagtagumpay. Ngayon, di ko na alam ang gagawin. Diyos ko, paano nagawa ni Tito Chin na maging malupit sa kanyang anak na babae? Paano niya nagawa yon? Sa tingin ni Nam, dapat magbayad ang ospital para sa pandemya. Ano ang nangyari sa kampo? Kahit saan ang pag-ibig hindi suhaha, hindi grabe dahil sa tubig. Pinahihirapan mo ang pamilya mo. Bumalik na tayo sa trabaho. Gagawa ako ng konti. Kaya nakilala mo ba ang anak niya? Sinabi niya na hindi siya papasok sa bahay. Sinabi lang niya na siya ay tumatawa sa loob ng bahay. Paano siya magiging masaya? Sila ay napakaganda. Bakit ganito kahirap ang buhay ng batang ito? Kahapon gabi? Si Anong ay nangangahulugan ng kahapon gabi? Si Anong ay nangangahulugan ng kahapon gabi? Anong nangyari? Pwede ba akong uminom ng isang mangkok ng tubig? Pwede ba akong uminom ng isang mangkok ng tubig? Pwede ba akong uminom ng isang mangkok ng tubig? Ha? Oh, longbag. Mag-subscribe sa channel ng Lalas upang hindi makitaan ng mga kuwili-wili video. Mag-subscribe sa Lalas School Channel upang hindi mo makalitaan ang mga kapanapanabik na video. Oras na nga. Mag-subscribe sa Lalas School Channel upang hindi mo makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Paalam. Humiga ka na, Sinda. Humiga ka na, Sinda. Humiga ka na, Sinda. Okay na ito. Buti na lang dinala mo siya sa tamang oras. Kung hindi, maaari itong maging peligroso sa buhay niya. Mag-subscribe sa channel ng Gemigon para hindi mo mamiss yung mga nakakatuwang video. Guwapo ka nga pero siraulo ka. Siyempre, sa pagkakataong ito, dadalhin ko si Utmay sa aking mahal na sasakyan. Sukmay, hahatid kita sa landas ng pag-ibig sa gitna ng malawak na kapatagan. Sandali lang. Tapos na! Tapos na! Hanggang dyan na lang! Siguro alam niya bakit parang si tatay tunog na parang ibon talaga. Hoy! Hoy! Tumigil ka! Sabihin mo sa guro, huwag magsalita ng matamis. Kahit ano pang mangyari. Grabe! Astig mo ha! Kamukha mo siya! Ano? Kinuha mo na ba ang papel at pinagdugtong ang tela? Kukunin mo pa ang pera ko! Diyos ko! Anong malaking problema ito, Mama? Isipin mong mabuti. Wala akong alam. Baka naman nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. Nahanap ko na ng mabuti. Wala akong kalilimutan. Kahit isang piso hindi ko nakakalimutan. Paano pa kaya isang pirasong lupa? Noong oras na yon, nakita ko si nanay na lumabas sa kwarto ko at nagduda na ako. Asan na yung dokumento? Pakiabot nga! Tama yan, kunin mo. Pero hindi mo may babalik. Diyos ko, bakit hindi mababayaran? Ibigay mo ang kutsara. Uy, mga kaibigan, dito ang aking phone. Niloko ka na ba niya? Nay. Bobo ka! Layuan mo ako! Adios ko po. Walang Mama, hiya! malaki na ako. Bakit mo ako sinasaktan at binubugbog? Ngayon nangyari na ang lahat, tama? Susunod na pagkakataon, humanap ka ng ibang lupa para kay Ina. Kaunting pagpili lang, pero Ina ay nag-overreact. Ay, sandali lang! Maliit ba? Hoy, akala mo ba dahil maliit siya, wala siyang pakialam? Siya ay talagang may malasakit. Walang modo! Anong kabastusan ang ginawa mo? Kunin mo yan para sa akin. Hindi mo ba kukunin? Dahil nung araw na umalis ka sa bahay. Gusto kong pumunta sa Saigon para maghanap ng trabaho. Okay? Bakit mo biglang naisip yan? Alam mo ba na delikado mag-isa pumunta doon? Tama na, masaya. Maraming mga babae ang bumabalik, madaling magtiwala. Doon, madaling mapunta sa mga coffee shop na may madilim na ilaw, kaunting kape lang ang busy, pero maraming oras na kasama ang mga kaibigan. Kaya mag-isip ng mabuti. Ano na naman iniisip ko? Naisip ko rin, kung makakatakas ako, pupunta rin ako sa lungsod.
Ngayon na nangyari ito, kailangan kong kumita ng mas maraming pera para magbayad ng utang. Nasa bahay ka lang nagtatrabaho, kakaunti lang ang kita. Sino ang kasama mong pumunta doon? Pumunta ka ba mag-isa? Bigyan mo ako ng pag-ibig sa gitna ng buhay na puno ng alalahanin. Wala akong naiwan. Uy, kuya. Tapos, sawa na. Bakit parang ang lungkot mo Sinabi ngayon? ni nanay kay kuya. Kunihin mo ang papel na may lupa ni Ate Lua. Grabe ang Oo ginawa nga, niya. ang tapang talaga ni kuya. Nakunin yung papel na yon mula kay nanay. Pero bakit parang kawawa Umalis ka ka naman, na. kuya? Masyado kang Bago halata. nito, hindi pa naaawa si kuya kanino man. Depende sa tao. Ang aking maganda, prinsipe, ay nagnanakaw mula sa tao at tumatakas. Sino ang magnakaw mula sa tao at bumalik? Kita ay magkikita sa bahay ng pamilya. Ay, kay Taekwondo Gantam at Agyan. Kaya pala sinusuyo mo siya, ha? Subukan mong magmahal ngayon. Paano mo malalaman? Kung galit siya, isang beses lang tumayo ka at hindi ka na muling magmahal. Sino nagsabi sa'yo na hindi pa ako nagmamahal? May gusto rin akong isang babae pero tuwing nagkikita kami napakahirap. Parang hindi ako nakikita. Hindi man lang ako pinapansin. Nakakainis. Huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Oy, narinig ko na ang babaeng yon ay mag-aasawa na kay Jibei Sung. Ano? Sigurado ka ba? Paano siya mag-aasawa kay Jibei Sung? Sige kuya, may gagawin pa ako. Alis na ako. Good night kuya. Enjoy your sleep. Alis na ako kuya, hi. Kanino ka nagmana? Ang hilig mo sa babae. Tatay! Tapos na ba? Nasaan ako? Kaninong bahay ito? Ang ganda naman. Ilang baril mayroon ng bahay na ito? Naku po, tatay. Nasa health center ka. Ano ang gagawin mo sa malayo? Si Kuya Chin ay nalulung sa pag-inom ng alak. Buti na lang at naihatid siya dito. Kung hindi, baka wala na siya ngayon. Tia, kumain ka na ng lugaw. Niluto ko na. Kainin mo habang mainit pa. Pakiramdam ko masakit. Subukan mong kumain ng lugaw. Eto, kain na. Sa susunod, subukan mong huwag uminom ng alak ha. Kasi sabi nila, mahina na ang tiyan mo. Kapag uminom ka pa, hindi ka nagagaling. Kumain ka na. Kainin Mamaya mo na lang ng ako. kaunti, Tien. Kahala. Kamusta kayong lahat? Kamusta kita rin? Mabuti naman. Kaya nandito ako. Hagira. Pagod na ako. Kaya hindi ko kaya humiga dito. Uy, kuya, bakit ka nandito? Tanungin mo ang ate mo. Inuwi ni kuya ang mga lungan para sa akin. Kuya, ang daming tao dito. Pero para kay Okmi lang ang binili mo. Marami din kaming mga longgan. Kapag gusto ko, pipitasin ko na lang. Bakit ka pa bumili? Alam ko, pero gusto ko pa rin bilhan ka. Kung hindi mo tatanggapin, dito lang ako. Hindi ako alis. Kokmay, nakuha mo na ang titulo ng lupa ni Lua. Sige, kakainin ko ang binili mo. Pero sa susunod, huwag mo nang gawin yon ha. Ipapasa ko sana. Pero sige, ikaw na lang, para mas may halaga. Kuya, hindi ka ba natatakot na magwala siya? Huwag mong sabihin kay mama ha. Salamat, Kuya Yep. Kaya, pwede naman yan, tama. Kotse sa loob. Subscribe sa Dallas School Channel para hindi nyo sa mga exciting na videos. Salamat sa paghanap sa akin, tatay. Bumalik ka na? Papunta na ang anak na babae mo sa kanyang asawa. Sumama ka na. Kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Kasi hindi pa ako na-pick up sa kabila. Ilang araw lang. Lagi kong sinasabi ito ha. Narinig ko na ang anak mo ay ikakasal sa mayaman.
Tama? Bakit hindi mo siya itulak sa baril? Bigyan mo siya ng ilang pera para mabayaran ko ang utang. Opo, tanghalian. Kapag may pera ako, ay dadalhin ko ito sa iyo kaagad. Kuya, nakita ka na galing sa klinika na may sakit. Hindi ako masalita. Hindi ako palaging makakarating dito. Ikaw, tingnan mo kung may makukuha ka para sa akin. Not pa naman. Oo. Kuya, noong araw na yan, meron pa akong isang singsing na pilak. Kinuha mo muna. Diyos ko, luma na bang singsing? Oo. Bakit mo kinuha? Suot ko ito. Wala nung ako'y 3 buwan pa lang. Bakit maaga kang gumising? May sakit na siya ngayon, umiiyak. Pinainom siya na ng gatas si mama, pero hindi siya tumigil sa pag-iyak. Si Lolo naglalaro ng maikli. Konting patak ng alak ay kaya niyang iwasan. Si Lolo naman ay nagbabala. Malaki ang tsansa na ang mga lasing ay paliparin niya sa hangin. Nakakaawa naman. Ha? Opo. Boss, meron pang 4 na natitira. Boss, kukunin mo pa ba? Sige na. Nako, Oo. iniwan mo. Ang pichel na pantimpla ko nasa... Ano? 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 Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para suportahan ako. May utang siya sa akin. Kaming dalawa ay magpipinsan. Tawagin na lang ang mga pulis. Dahan-dahan lang. Mga pinsan. Bagong balik lang siya mula sa ospital. Wala siyang pera para ibigay sa'yo. Siya ay may sakit at nakahiga lang. Kinuha mo ang buhay ng tao. Pero pwede mo kunin ang pera. Dahan-dahan lang. At hayaan mo siyang kumita ng pera para mabayaran ka. Huwag mo siyang pahirapan. Baka mamatay mo siya. Heto! Iginagalang kita, Kuya Nam. Kaya binabalaan lang kita. Bukas, pag wala kang pera, palalayasin kita. Lumayas ka na. Ikaw. Oo. Uy, ano sa tingin mo ang Maghintay, normal? mahal na pamilya. Umalis ka na! Tete, ayos ka lang ba, te? Sanang kulay ng lalaki. Salamat, kaibigan. Kapag pinalo nito ang oras, hayaan mo ito. Kung nag-aalala ka, natamaan ka nito, mag-ingat ka lang. Ngayon na, ikaw na, ano ang gagawin ko? Sabi nila, pupunta sila bukas. Pero wala akong pera. Ano ang gagawin natin? Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Wala nang natitirang pera sa bahay. At niligtas siya ng baril ni Mr. Dewey. Pero namatay na rin sila lahat. Atay, huwag mo akong piliting magpakasal kay Mang Bay. Saklolo, gagawin ko ang lahat para kumita ng pera at bayaran ng utang, Nay. Huwag mo akong piliting magpakasal sa 07, Nay. Magbibigay ako sa te. Sa Pilipinas naman o community. Ngayon, lahat tayo ay nandito. Kailangan nating mag-usap kung paano makakatulong kay Kuya Chin sa panahong ito. Oo, may utang pa siya. Kaya pinipilit niya si Doy na magpakasal. Ayoko siyang tulungan. Ang loko-loko na si Chow, puro inom, babae, at pinapabayaan ang pamilya niya. Bahala na siyang mamatay. Tingnan natin ang Bakit ko siya tutulungan? Nakikita ko ang taong naghihirap, hindi siya. Masaya ka ba? Tama yan. Nakikita kong sa ngayon lahat ay nakasalalay sa kanya. Kawawa naman. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon, kung gusto mong tulungan si Tra, ang tanging paraan ay dalhin mo ang pera sa kanya para makabayad siya ng kanyang utang. Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, hindi ako pumapayag sa antas na yon at hinding-hindi kita papautangin. Pero kung utang ng pera, magkano ang sapat? Pero sa ngayon, kailangan muna nating iligtas ang bata. Ibigay lang natin ang painting kay Ann bilang pambayad ng utang, hindi para ibigay ng tuluyan. Tama si Nguyen nga. Quiet ni Pam na. Kawawa naman. Ang bait-bait na nga. Masipag pa. Tapos pinilit na pakasalan yung lalaking yon. Tapos kapitbahay pa ng lolo ko. Bakit ganun? Uy! Ewan ko. Bahala kayo sa gusto nyong gawin. Nag-ipon ako ng pera para itulong kay Duy. Ito nito ang para sa iyo.
Mahal ko. Pa? Tingnan mo kung may pumasok na at ang aso ay tahol ng tahol. Grabe. Nagkasakit ka? Nagulat ako. Saan ka pupunta? Narinig ko na masaya ang magmamaneho ng mabigat, kaya... Hindi totoo yan. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Oo, tama yan. Huwag kang magpakasal, maghintay ka lang. Anong gagawin ko? Hintayin mo akong makaipon ng sapat na pera. Magpapakasal ako at tutulungan ang pamilya sa pagbabayad ng utang. Huwag kang magdala ng baril. Mayaman siya. Pero hindi naman bagay ang matanda sa masaya. Ako rin ayaw ko niyan. Meron ka pa bang ganun? Pupunta na ako. Cheers, cheers. Oh, huwag kalimutang like, share at mag-subscribe sa channel ko ha! Nandyan ba si tatay? Sige anak. Paalam at hanggang sa muli. Ito ang pera na kinontribute namin ni Bangguyet at mga bata. Kuya, kunin mo na ito. Magbayad ka na lang. Huwag ka nang magdala ng baril. Kawawa ako. At ako rin... Ito yung perang naipon ko. Ibinibigay ko sa'yo. Salamat! Salamat din kay Kuya Nam ha, Kuya Nam. Yin, ko lang nga alam kung ano ang sasabihin. Ano bang pasasalamat? Ang pera na ito, hiniram mo lang sa akin. Hindi ko binigay sa'yo. Naintindihan mo? Huwag mo nang pahirapan si Dewey. Sobra na ang kanyang paghihirap. Kung hindi mo ilalabas ang baril ngayon, wala akong magagawa para sa'yo. Salamat sa pagpunta. Opo, salamat po, Kuya Nam. Salamat po sa lahat. Ikaw rin, paminsan-minsan. Pumunta ka sa bahay ko. Kumuha tayo ng ilang baso para masaya. Pero kung iinom lagi, umaga, hapon, gabi, baka masira ang atay, namatay, hindi na masaya, kawawa naman siya. Alam ko na, Kuya Nam. Sige, uwi muna ako para ibenta pa. Kita, kids. Si Tito Jang o mga bata? Opo. Dumating na si Tito Nam. Paalam, kita Maraming tayo ulit. salamat po, Tito Nam. Naku, paalam na po. Kami ni Utmay ay uuwi na rin. Sige, matulog na kayo ng maaga. Uuwi na kami. Uwi na kami. Opo. Uwi na po ako, sir. Uwi na rin ba si sir? Uwi na po ako. Maraming salamat, ma'am. Uwi na ako? Salamat, Kuya. Oo, mga lugar. Kuya Bin, gabi na. Umuwi ka na. Opo po, Tito. Uwi Opo. na ako. Naririnig ko. Kuya, uwi na ako. Uwi na ako. Toy, patawad sa iyo, anak. Umalis ka, ngunit kailangan kong gawin. Kaya nga nabiktima na ako, anak. Tiyo, hindi ako galit sa iyo. Huwag ka lang uminom ng alak at masaya na ako. Gusto ko pong sabihin kay tatay na balak ko pong pumunta sa Maynila para magtrabaho. Tatay. Say you wrong, man. Kita-kits sa susunod na video. Hindi nga, mas malayo ako. Oh, kita mo na. Pero, alam mo, ang puso natin minsan kakaiba din. Palaging nauuna. Talaga namang mahusay si Chunam, hindi ba? Oo. Mukhang mahal ka ng kaibigan mong si Utmay. Kasi nakikita ko maraming hirap na dinanas si Du, kaya naaawa din ako sa kanya. O nga pala, mamaya sasama ka sa akin sa bahay ni Ate Lu, ha? Ibinigay ni Hoa yung papel kay ate? Yung papel na binigay ni Kuya Hip sa akin. Tama ba? Kawawa naman si Ate Lu. Katulad din siya ng sitwasyon ng nanay ko. Pero ang nanay ko merong tita, habang siya wala kahit sino. Sa tingin ko naman, naawa talaga ako kay Ate Lua. Nabanggit nga pala si Tita Hai. Naalala ko lang. Hindi ko alam kung nagbati na ba sila ni Tito Nam. Sa tingin ko, hindi pa. Pareho kasi silang matigas ang ulo. Si Uncle Nam, ayaw niya dahil iniisip niya si Uncle. Kaya't iniiwasan muna niyang makipag-usap kay Auntie. Si Auntie naman, sobrang prideful. Kung ganun, kailangan nating humanap ng paraan para magkita yung dalawang tao. Kasi
iniisip ko na kung magkikilala sila, mag-uusap sila ng madalas, mas magkakaintindihan sila. Pero parang mahirap yata yon. Sige na, huwag kang masyadong mag-alala. May paraan na ako. Ha? Meron ka? Ang galing naman. Kumusta na kayo ng gwapong doktor? Matagal na rin kitang hindi nakitang lumabas kasama siya. Pumapasok ka lang mula Saigon, hindi naman malayo. Wala yon! Nag-ensayo lang ako. Magdamag na akong walang sinasagot na tawag. O baka naman, may gusto siya sa isang magandang babae dyan? Napansin ko na ang mga lalaki sa lungsod ay mas madalas na mahinhin kaysa sa mga babae sa probinsya. Hindi pwedeng mangyari yon? Kitang-kita sa ugali mo? Alam mo na may 70% na nangyari na yon? Sinasabi ko sa'yo, kung sino man ang magtangkang saktan si Kuya Huangmin, hindi ko sila patatahimikin. Huwag mo nang banggitin pa. Naaalala mo pa ba kung saan si Yen? May plano ka ba, ha? Yung batang babae na kasali sa group natin, di ba? Pumunta ako kay Min ng ilang beses at nagustuhan ko siya. Sino ang mag-aakalang ikaw ay magpapalayas sa kanya mula sa grupo? Hindi lang yon, maging ang buong klase ay sabay-sabay na nag-boycott. Kawawa naman Sa siya. totoo lang, pinagaan ko pa nga ang ginawa ko noon, pero kung patuloy siyang matigas ang ulo, ipapatigil ko siya sa pag-aaral. Pero kailangan mo rin maging maingat. Hindi nasa ilalim ng kontrol mo si Kuya Min ngayon. Sige, kain tayo guys. Uy, kain ka na. Lagi mo akong inaasar. Uy, sige na, kain na. Sige lang, halika na. Narinig ko na ikakasal ka na raw. Pumunta ka sa bahay para malaman. Pero sabi ni Duy, hindi ka na mag-aasawa ulit. Masayang-masaya ako para sa'yo. Pare. Mukha mo, nagkagusto ka sa isang babae buong taon, pero hindi ko pa rin makita ang mga ngipin niya. Buong araw, wala man lang itong ngumiti. Sabi nila, masaya ang pangalan niya, pero masaya ba siya? May kanya-kanyang taste tayo. Ngiti ka na rin. Maghapon kang nakangiti, kumuha ng isa pang bata, tumawa pa, at maging mag-asawa habang buhay. Tama ba? Anong meron? Magandang dalag. Magbabago ka ba ng ihip? Sige na. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Gusto ko malaman kung ano na ang nangyari sa bagay na pinag-usapan natin. Wala na. Huwag kang mag-alala. Ang doktor mo, hindi ko hahayaang may makalapit. Pati na rin ang mga taga-probinsya niya. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit masama bang taga-probinsya? Sasabihin ko sa'yo, palagi kang nakikita ni Min. Gusto? Tingnan mo ang mata mo. Mas maganda ba yung babae kaysa sa akin? Hindi pareho ang antas? Naiintindihan mo? Pero kailangang magmadali. Hindi ako masyadong matiyaga. Naiintindihan mo ba? Anong balak mo? Wala akong plano. Gusto ko lang na umuwi siya kaagad para hindi ako mag-alala. Ang kulit mo masyado ha. Baka naman galit na galit siya kaya gusto niyang sumabog, hindi ba? Hoy, hindi pwedeng mangyari yun. Huwag tayong magkalat ng chismis. Ming, tara na! Alis na ako, tatay. Tatay, mag-ingat ka sa bahay, ha? Sige lang, umalis ka na. Hindi naman maginhawa dyan. Umakyat ka ng maingat. Ano man ang mangyari, tumawag ka agad kay tatay. Opo, alam ko na po. Ito ang bayad sa serbisyo. Nandiyan ang address at numero ng telepono ng kumpanya ni Van. Pumunta doon at pakipag-ugnayan sa taong ito. At iayos niya ang trabaho para masaya. Kung may kailangan ka pa,
Huwag magatubiling makipag-ugnayan sa akin. Huwag kang mahihiya ha. Alam ko na po. Salamat ng marami, Kuya Min. Tama na, ma'am. Huwag niyo na akong ihatid. Baka magkasakit pa kayo. Kaya ko na to. Hindi pwede. Ihahatid namin kayo sa kotse. Saka lang kami papayag. Pag may panahon ako, bibisitahin ko kayo. O, sige. Ingat ka. Alam ko na. Sige na, pumasok ka na at magpahinga. Opo, magpahinga na po kayo. Opo, sige po. Magpahinga na po kayo. Magsaya. Talaga bang balak mong pumunta sa Saigon? Oo, aalis talaga ako. Hindi kita niloloko. Ayaw mo na bang manatili dito? Kung gusto mo or hindi, hindi importante. Tara, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Pwede kitang ihatid, do. Okay, sige na nga. Ikaw na magmaneho para mabilis. Alis na ko, Kuya Min. Salamat sa inyong lahat. Indeng sao nga. Ang buhay ko ay malungkot, kaya mahal kita malungkot din. Ang buhay ko ay malungkot, kaya hindi rin espesyal ang pag-ibig ko sa'yo. Ang buhay ko ay malungkot, kaya sino mang mahalin ko malinaw. Mahal kahit sino ay pareho lang sa akin. Wala akong kasalanan. Yung pulisya ba sa akin? Kuya Nam, bakit kapag nalulungkot ka, madalas kang kumanta? Ibang saya, ibang lungkot. Minsan kumakanta ng kanta, natugma sa nararamdaman, at pakiramdam ko, gumagaan ang loob ko. Nakikita ko na magulo ang relasyon mo kay Tita Nga at Tita Nguyat. Naiisip mo ba minsan na? Ang damdamin ni Tito kay Tita Nguyet basta isang emosyon lang para sa isang nakababatang kapatid? O baka naman merong pagkagusto? Hindi pwedeng mangyari iyon. Tandaan mo na ibinuhos ko ang pagmamahal na ito at naghintay ng higit sa 20 taon. Naiintindihan mo ba? Pero talaga bang hindi mo naramdaman kahit kaunti ang pagmamahal ni Tita Nga para sa'yo? Nakikita ko na mahal ni Tita Nga si Tito. Kahit na hindi niya sinasabi, alam ng lahat. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi, ha? Hindi ka ba naaantig kahit konti? Ano ngayon kung naantig ako? Minsan, subukan mong balikan ang damdamin mo sa pagitan ni Tita Nguyet at Tita Nga. Sa tingin ko, magkasundo talaga sina Tito at Tia Nga. Ano ba ang ginagawa mo? Paalam aking kaibigan. Sa tingin mo ngayon ang mga bata, ang kanilang mga relasyon noon ay komplikado, hindi nila ako kukunin. Wala naman akong problema, bakit mo nasabi Nakatira naman ako sa bahay, kasama mo araw-araw. Paano mo ito nakikita? Anak, nagsisimula ka ng matalo si Okmi, hindi ba? Hindi ko talaga alam. Sinasabi mo lang yan. Huwag mong itanggi. Sinasabi ko, hindi mo dapat gusto ang bata. Si Hep, mahal niya si Uki Mai mula pagkabata. Kapag nalaman niyang gusto mo ang spaghetti, hindi ka niya titigilan. Alam mo naman ang ugali niya, kaya mag-ingat ka. Alam ko, kuya. Pero ang damdamin na kusang dumarating ay hindi natin mapipigilan. Gusto ko talagang sabihin sa'yo. Ako, hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko. Pero sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko dito. Pampakiramdam ay ang pinakamalinaw na bagay sa mundo. Napakahirap nito, anak. Sa buhay ko wala akong kasama, kaya minahal kita ng sandali. Kailanman bukas ay magiging maayos ka na. Sing o at. Nakakainis ka talaga. Saan ka na naman nagpunta? At hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Lagi ka namang nagiinom. Ano ba yan? Diyos ko! Araw-araw na lang ganyan ka? Nay, nakita ko si Anhay. Talagang malakas sa pagkain ni Utmi. May dalang pagkain si Anhay, pero kay Utmi lang. Di para sa akin. Pati lupa, binigay kay Utmi. Ano? Ano ang sinabi mo? Ibinigay ni Hip ang papel ng lupa kay Utmay. Wala akong sinabi. Wala akong alam.
Ang taong iyon mula sa dampa ng palengke? Bumalik ka rito. Bumalik ka rito at malalaman mo ang galit ko. I see. Gising pa ba si Nanay at Itay? Gusto mo pa ba ng iba? Bakit ka natutulog? Nangahas ka bang makinig sa batang iyon na si Kwang? Ninakaw ang aking papel at pera at binigay sa kanya? Di mo ba nakikita? Wala iyon. Wala kang dapat alalahanin. Anong pinagsasasabi mo? Paalam. Hindi ako nakikinig sa kahit sino. Gusto ko, gagawin ko. Sino ang makakakita sa kanya? Pero nanay, huwag ka nang pumunta sa bahay ni Ate Lua para maningil ng utang. Pwede ba? Ngayon, buong baryo na ang nakakaalam tungkol sa panggigipit mo para makuha ang lupa at bahay. Natatakot ako na malaman ng mga autoridad ang tungkol kay nanay. Tinatakot mo ba ang asawa ko? Balak mong isumbong ang nanay mo sa mga opisyal ng barangay, tama? Hindi ka ba natakot? Kung magkasakit ulit si Mama, sa unang pagkakataon, hindi ako nananakot, hindi ako nagbibiro. Maglibang, Totoo ito. maglaro. Ma! Diyos ko! Diyos ko! Alam ko na ito noon. Ako ang nagluwal sa'yo. Sasakal kita hanggang sa mamatay ka. Pinapakain kita, pero hindi ka naman nagbibigay ng kahit anong prutas o karne dito. Hindi ibig sabihin wala tayong mga anak. Ang nanay ay walang ganyan kamahal na kotse. Tama ba? Ayan na ang ulan. Diyos ko, si Kuoni yun. Diyos ko, hindi ikaw. Binawasan mo ang anak mo. Diyos ko, bakit ba palaging ginugulo ako ng batang ito? Diyos ko, bakit palaging nangyayari ito sa akin? Diyos ko. Pag-usap siya ng email,